Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Abay, mukhang nagalit na. Nang tuluyan. Itong si VP Sara Duterte, biruin nyo hindi pa naman nahihimatay itong si Digong, abay pinalabas na ng mga DDS na itong si Digong ay nahimatay na at papunta na daw po sa mukhang magiging comatose na itong si former President Duterte. So mukhang napikon si VP Sara Duterte sa ginawang fake news ng kanyang mga alipores. Paano ba naman hindi magpe-fake news, VP Sara? Saan ba sila nagmana? Di ba galing din sa'yo? Kasi kung ano yung itinanim mo sa kanila, abay ganun na ganun din ang aanihin natin. Biruin mo, tinuruan mo silang maging ganun So ano yung ine-expect mo? Magiging mabuti yung mga asal ng mga yan. Kahit nga AI, abay pinapaniwalaan ng mga yan. Hindi nagbe-verified ng totoong information. Tapos ngayon magagalit ka kung ipalabas nila na kahit buhay pa yung ama mo, abay pinapakita na nila sa publiko na mukhang nategi na yung ama mo. Kasi kung ako lang yung tatanungin, medyo parang umiiwas si Sara Duterte sa pagiging medyo madrama. Oo, mukhang umiiwas itong si VP sa pagiging madrama kasi mukhang nabibisto na yung kanyang taktika. Kaya ngayon, ang mga DDS, abay kanyang sinusupalpal na. So ngayon, sabi dito, ex-President Duterte, hindi totoong nakitang walang malay sa kulungan. So, pinabulaanan ni VP Sara Duterte ang kumakalat na ulat na nakita umanong walang malay sa loob ng kanyang kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Ayon kay VP Sara, maayos ang kondisyon ngayon ng dating Pangulo. Mismong si Duterte raw ang nagsabi na hindi ito totoo matapos siyang tanungin ng kanyang abogado. Scammer pala. Mga minamahal, itong mga DDS. Mga scammer kayo. Ano ba kasi yung pinaka-aims nila dyan? Una, pag mukhang kaawa-awa itong si former President Duterte. Pangalawa, gusto nila ng madramang drama. Diba? Para mas mukhang makatotohanan ng kanilang pagtangis, ang kanilang pakikibaka, or kung whatsoever. Diba? Yun lang naman talaga yung aims nila, ang magpaawa. Para makakuha ng ng simpatya. Diba? Kaya, diba, hindi na kayo magtataka kung bakit itong si VP Sara Duterte ngayon mukhang nagiging stricto na sa mga DDS at galit-galitan na. Kasi reality, ayaw magmukha ni Sara Duterte na mukha siyang desperado. Diba? So, ayaw niyang magmukha siyang dramatic. Diba? At sa sobrang pagsisinungaling ng kanyang grupo, mukhang nadadamay siya sa ginagawang trabaho ng kanyang mga galamay. Oo, kumbaga, kung sa organizer pa yan, gusto nang murahin ni Sara Duterte. Anak ng tika talaga. Ano ba naman pinag-uutos mo sa mga na yan? Bakit pinakalat nilang najimatay si Tatay Diggs kahit hindi naman? Ang mapapagalitan dito at the end of the day, yung organizer. Kasi pinapahiya nila. Pero inyo hindi, kung sa totoo lang, hindi pa nga tegi si Digong, pinapalabas na nila na mukhang nategi na, diba? So malamang magagalit yan si Sara. Paano pag nategi na si Digong? Di wala na silang magagamit na na alas pagdating ng eleksyon, 'di ba? Wala na silang pambugbog na ginawa nila. Si Digong pinakulong nila, kailangan natin maghimagsik. 'Di ba? Anak ng te. 'Di ba mga minamahal? So ngayon, ano kaya yung feelings ng mga DDS? Tanong ko lang. Ay, may nag-comment na pahiya. Syempre, 'di ba? Nagkalat sila ng fake news tapos yung amo nila mismo ang nag-correct. 'Di ba? Hindi basta-bastang correct lang ang ginawa mga minamahal. Nagsalita pa si VP Sara Duterte at ginawa silang subject. 'Di ba? Walang katotohanan 'yan. Ano pinapalabas yan? Mga sinungaling kayo. Oo, mga jutang ng genemis kayo. Nag-iisip ba kayo? 'Di ba? Ano ba ang feelings nila? Nasupalpal harap-harapan. Kasi hindi to yung typical na fake news mga minamahal
Kumbaga, pinapalabas nila na itong si Digong ay ganito na ang karamdaman kahit di naman totoo. 'Di ba? Parang sinasaway na bata ni VP Sara Duterte itong kanyang mga alipores. 'Di ba? So, ano ba yung kanilang feelings? So, napahinto sila kahit papaano, 'di ba? After ng statement ni VP Sara Duterte, naging silent mode ang mga pages, ang mga group, mga messenger, itong mga fake news peddler, tas biglang delete, biglang tahimik, tapos hanap na naman ng ibang anggulo, di ba? Siyempre, natatamaan dyan una, yung pride. Alam naman natin, di ba, yung mga DBS, di ba? Sila yung mga tipo ng tao na, na ma-pride. Siyempre, gaya ni Sara Duterte, ma-pride. Ano pang aasahan natin doon? Tinamaan yung ego nila. Di, siyempre, consistent na na masakit yon mga minamahal, di ba? So, yung ginagawa nilang pag-imbento ng kwento, ginagawa nilang fake narrative, di ba, na nahimatay, na comatose, nasa emergency medical condition daw itong si former President Duterte. Abay, magagalit talaga yung anak. Pero yun, ano ba namang klaseng script yan? Diba? Hindi na nagkaroon ng confirmation. Mga nagpakalat agad, di man lang inantay yung official na update. Parang hindi man lang sila nahiya dito kay VP Sara Duterte. Tingnan ninyo, si Sara Duterte mismo yung biglang sumapalpal sa inyo, 'di ba? Baka minamahal. So, for the first time in the long time, umamin itong si Sara Duterte na kailangan pigilan daw ang fake news. Wow, ha? Galing pa sa taong 'di ba? Yung nagpe-fake news din na magagaling sa yung salitang yan. Grabe naman, VP. Huwag kang pinaglolo ko, diba? Anyway, mga minamahal, ano ba yung na-create dito ni Sara Duterte? Una, internal division, diba? Hindi solid ang messaging nila. Oo. May kanya-kanya silang hanap ng narrative dito. Kapag magkaaway, ang ginagawa nila, hanap sila ng script, napaka-unstable ng mga DDS. Pangalawa, na-expose ni Sara Duterte ang dishonesty ng mga DDS, ng kanya mga alipores, diba? So, nakita na publiko, mga minamahal, kung paano maging fake news peddler itong kanyang mga, kanyang mga alipores. Pangatlo, diba, yung propaganda, nakita. So, si VP Sara Duterte ang nag-call out sa kanila mismo. Ibig sabihin, she is indirectly admitting that DBS are not credible. Napakaray mo. Ang sakit nun, mga minamahal. Sarili ninyong amo ang nag-expose sa inyo. Diba? Oy, by the way, meron tayong gusto ditong palakayin. Oo. Nasaan na yung hamon natin? Na up to this moment, itong si Small Boy. Oo. Yung kanyang alipores dyan na si Alpotera. Bakit hanggang ngayon, abay, napakawalang hiya, tinatakan pa yung mukha. Oo, nasa na ba yan? Tinatakan pa yung kanyang mukha. Papakita natin sa inyo, mga minamahal. Nakakaloka tong lola ninyo. Diba? Tinatakan niya pa yung kanyang mukha. Tingnan niyo kung hindi ba naman tarantado. Papatakbuhin pa si Digong kahit, Diyos me, Duterte-ran kita kids. Paano makakatakbuhin? Nasa kulungan. Tarantado ka ba? Hindi ba ito nag-iisip? Nasaan ba yung utak nito? Naku ba na, ma'am! Anyari sa'yo, ma'am! Diba? Payag ka nung tatay mo karton. Diba? Ma'am! Anyari sa'yo, ma'am? Ba't mo pinapatakbo itong si Digong? Nakakatawa talaga to. Alam nyo, kung meron man talaga mga tarantado sa mundong to, isa lang masasabi ko. Yung team ni Alpotera, nakakulong si Digong, papatakbuhin ninyo. Pinakalat nyo na comatose, tapos mamaya babalita ninyo na Duterte, ran. Ano ba talaga yung totoo? Hindi ko maintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang konkretong message. Itong mga DDS, sobrang gulo nila. Magulo pa sa magulo. Diba? Magulo pa sa mga things. Diba? Na comatose. Nasa emergency health state medical condition. Nahimatay. Tapos may mag-post, Duterte-ran. Tapos ito ito yung pinaka nakakatawa kay Alpotera. Small boy, yung amo nitong si Small Boy. Akala ko ba, nandito ka sa simpatsya nila First Lady? Bakit naman makita-kita namin na nandito ka na sa
Oo, yung bata mo na si Alpotera, hindi pa din nagpo-post ng Sara resign. Akala ko ba mahal mo si First Lady? Oo, small boy. Diba? Ano yung gusto mo, small boy? Ha? Baka magalit si First Lady, baka magalit yan sa si First Lady, ha? Tapos pauwiin yung yung 4 mong kapatid, small boy. Diba? Anong gusto mo? Pauwiin yung 4 mong kapatid? Alam namin na hanggang ngayon, Duterte pa rin yung nasa loob mo at tauhan mo pa din yung si Alpotera. Kung ayaw mong mapauwi yung 4 mong kapatid, diba, ang gawin mo, ipapost mo na si Alpotera kung magaling ka, kung matapang ka, kung may paninindigan ka, diba? I-post mo. Oo, kay Alpotera na Sara resign, yan yung hamon namin sa'yo. Diba, hindi yung dami mong hanash. Diba? Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Natawa lang ako. Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!